Hello, hello mga Fursons! Yes! Namiss ko kayo. Ang tagal, di ba? Ang tagal ng last video na pagluluto natin. At itong si girl, napaka-excited. Akala mo talaga maraming tulog. Ang laki ng eye bag. Oh my goodness. Oh, ayan. I-drama pa more, girl! Kaya nga nung post ko, parang gusto kong simulan yung cravings mo, luto ko. At sa first episode, lulutuin ko yung cravings ng wife ng katrabaho ni James. At dahil preggy siya, syempre kailangan laging masunod ang cravings ng buntis, di ba? Ayan na, nakita niyo na sa umpisa pa lang na ang cravings niya talaga ay buko pie. So, saan tayo hanap ng buko pie dito, B? So, wala tayong mahanap na buko pie. Kaya, tumawag yung husband niya at tinanong kung kaya ko daw magluto ng buko pie. At syempre, bilang bida-bida ang first... bida-bida. O sige, sabi ko, sige, gagawin ko siya ng buko pie. Bumili ka ng buko at mga ingredients, tapos gagawin natin. O akong gumawa ng crust niya at ang hirap na hirap akong gumawa. Sarang hirap na hirap. O, filingera, diba? Pag filingera, ayan, sige, gawin mo yan, B. At syempre, nandito na tayo sa pinaka-exciting part. Yung parang, gusto ko nang bumitaw. O, kumanta pa ang first one, naisingit pa. Feeling talaga. O, wag na kayo magtanong ng recipe ng dough. I-chat GPT nyo lang at saka hanapin nyo sa YouTube. Tapos yan, nagawa ko na yung dough, nilagay ko lang sa ref. Habang nasa ref yung dough natin, gawin na natin yung filling. May nakabiling buko yung husband niya dun sa Asian store. Ang nakalagay dito is young coconut. So, dahil frozen siya, dinaretso ko na siya sa pan. Hindi ko na siya tinikman or eme-eme. Nagsama lang din ako dyan ng yung water ng coconut and evaporated milk. Tapos, sinamahan ko ng isang blokeng asukal. Char. Kasi buo-buo. Okay, tapos sabi ko parang kulang. Kailangan natin ng condense. So, sinamahan na natin ng kondensada ito. Yung ingredients ng filling, dinagdagan ko lang siya. So, itong condense, dapat wala to. Pero para mas masarap at mas matamis, yung nakaka-diabetes. Char, hindi. Para mas matamis lang. Kasi parang iba yung texture ng buko. Nagtataka na ako sa pagkakataong ito. Tapos, naglagay lang ako ng vanilla. Vanilla. Pero guys, this is the moment of truth. Hindi talaga, iba talaga ang texture ng buko. Nakita ko na ang tigas niya. First one, hindi sayang coconut. Kopra siya, kopra. Pero hindi natin pwedeng biguin ang buntis. Kaya nagpabili tayo kay James ng masiyang na coconut at ito siya. Ganito dapat yung consistency niya. So, naglagay lang ako ng slurry. Ganon din yung ginawa ko kagaya ng umpisa. Tapos, pinalamig ko lang yan. Tapos, nung malamig na, ilagay na natin siya dun sa ating pie crust. Ayan. So, anong gagawin natin dun sa kopra na niyog? Guys, gumawa na lang ako ng pandekoko. At sa susunod ko na yun i-video. Kasi sinaklaban na natin yung crust na para bang ang galing-galing natin gumawa. Pero hindi talaga. Char. Tapos, binutas-butasan ko lang yan. And inilagay ko na siya sa oven. Naglagay lang ako ng egg wash kaya ganyan itsura niya. O, diba? Parang umachieve naman tayo. Mukha namang umachieve tayo. At yan, tatlo yan. 2 buntes. Tapos yung mukhang buntes. Char. Ayan. Dapat hindi pa siya ikakat. Dapat isiset mo muna siya hanggang sa lumamig. Pero papasok na ang first one. Kaya kailangan niya nang dalhin yan. So yung taster natin pumasok muna. Kaya kinabukasan niya na tinikman. Akala mo talaga. Titikim lang siya. Akala mo ay, nako talaga. Ang ating OA na taster. Akala niya fried chicken. Mukha namang achieve natin kasi nag-message yung buntis. Sabi niya nasarapan daw siya at gustong-gusto niya yung lasa. So, craving satisfied! Ano kaya yung next nating cravings na isa-satisfied? Char! Ano kaya yun? So, ayan. Creamy naman daw sabi ng ating OA na taster and masarap. Kaya, gawa ka na rin. Go! O, abangan nyo kung anong nangyari sa matigas na kopra, okay?